Satisfying sound ng torque wrench para sa inyo. Kabitan natin ng malupit na spacer yung Honda Civic natin na si Aria. Isang shoutout muna sa ating basketballan. Dayo kayo guys, may libreng masahe dyan. Sabi nila mas pogi daw kapag nakalabas ng konti yung gulong. Test fit na muna natin, pero syempre hindi tayo dyan magsisimula sa kabila at mainit dyan. Dito tayo sa kabila. Bantay pa. Ako lang ba yung katulad nito na nagpalit lang ng mags, kala may napakagwapo na kagad ng sasakyan. Alam nyo guys, ready ang kotse na yan. Kung sakali masiraan, halos kumpleto na yung tools sa loob. Alam nyo guys, dapat mag-invest din kayo sa mga tools. Hindi biro guys, bili kayo sa TikTok shop. Tsaka pa kayo bibili kung kailang ayan na. Diba? Masiraan na kayo, tsaka pa kayo o-order. Sa panahon ngayon, napakadali na talagang magbutbut ng kahit kasi lahat nasa YouTube, nasa Facebook na. Pero sa totoo lang, hirap na maging vlogger sa panahon ngayon. Iba na kasi talaga ang hilig ng mga tao. More on entertainment na lang talaga. Ito yung magic spacer na ikakabit natin para mas lumabas yung gulong. Tingnan natin kung e-effect. Wala pa. Hindi nyo makita pero imbalance yan. Titingnan natin kung sa normal driving ba ramdam yung imbalance nito. Pero kung hindi naman, tingnan natin. Ito yung sinasabi ko na imbalance. Pag masdan yung mabuti yung disc. Disc, yung spacer pala. Ayan, nakita nyo, nag-wave siya side to side kapag iniahagis mo. Yang ganyan, kapag bumilis na, malakas ang puwersa niyan. Possible na mag-cause ng vibration habang tumatakbo ang sasakyan. Siguro, kaya pang habulin sa wheel balance. Pero tingnan natin. Ayan o. Yan. Nagamit yan para maging balance. Pero ito naman, hindi naman masyadong persado. Hindi naman masyadong malakas yung pagiging imbalance niya kasi nasa gitna. We'll see. Masarap magkamay kapag nagkakalkal, pero pag tagal-tagal na, marirealize nyo rin na mas maigi palang gumawa ng malinis ang kamay. Siguro namimiss nyo na mga kapwa yung ating mga motor-motor. Pero don't worry, hindi mawawala. Buwelo lang tayo. Minsan-minsan, ayan, singit tayo ng mga ganyang videos, mga walang kwenta, mga kaganapan sa buhay, at marami pang iba para happy-happy. Panther. Kahit grade 6, promise, kayang-kayang gawin yan. Yan ang kalagayan nung spacer. Ayan, kita nyo. Gumagalaw-galaw siya, kaya didiskartehan natin yan. Grasa lang ang katapat. Pahid-pahid lang muna para hindi malaglag. Kailangan nasa gitna yan para naman kahit papano imbalance na nga. Gitna naman natin para kahit papano mahina lang yung pagka-imbalance. Dali-dali nang ikinabit ang gilong. Eto na, dito na magkakaalaman. Kasi medyo duda rin ako dyan. Sumisilip pa nga ang noga. Sa mga pagkakataong to, napapaisip na rin ako kung magkakaroon ba to ng kaibahan. O kung maikakabit ba ng safe. Ayan na nga baga ang sinasabi. Kitang-kita nyo naman guys yung stud. Kakaunti na lang ang aabutin ng lug nuts mo dyan. Dahil yan doon sa kinabit natin na spacer. Dyan na mako-compromise yung safety. Okay sana kung medyo mahaba pa yung stud. Kaso nga lang, hindi tayo pwedeng sumugal kung ganyan lang kaiksi ang matitirang tray. Siyempre, hindi pwedeng puro forma. Dapat safe pa rin yung pagkakagawa mo. By the way guys, sa mga nagtatanong kung ano yung mags natin, ayan ay Rota Grid 2. Nabili natin yan sa halagang 23,000. Siyempre, hindi din ako mapaigi. Kaya ayan, sinukat ko na maigi. At kitang-kita nyo naman yung mga tinamaan lang na thread ko. Konti lang, oh. Mga nasa kulang-kulang 1 cm na lang. Kaya it's a no. Kahit anong pilit mo dyan na pwede pa yan, ay hindi na. Auto pass. The good thing is nagkaroon naman siya ng magandang resulta. Natatanaw mo na yung gulong sa unahan. Ayan, lumalabas na. Oh. Di katulad nung una na parang nagtatago siya. Nakikigaya lang tayo dito kasi mas maganda daw na halos pantay. Ayan, dapat pantay. Wala naman tayong alam sa pagpuporma ng kotse. Pero syempre, mukhang maganda nga talaga pag ganun. Silipin natin yung sa harap nang meron ng spacer. Ayan, meron na siyang nakalagay na spacer. Pero kung makikita nyo, pasok pa rin siya ng konti. 1 cm or 2 cm para mapalabas natin yan. Baka nga 3 cm pa kailangan. Pero yung nilagay lang natin dyan, 0.5 lang yun. 0.5 cm lang pero malaking difference na kung tutuusin. Kaya guys, kung pipili kayo ng mags, eto late ko na tong na-realize at late ko na lang din nalaman. Kung gusto nyo na medyo labas yung gulong nyo, pili kayo ng mas mababang offset. Pagkakaalam ko yung sa akin nasa 45 or 35 something ang offset. Mas okay na. Kung halimbawa 45 yung sa akin ha, mas okay na 35
25 lang or 30, ganun kung meron mang ganun. Para hindi na kayo maglalagay ng spacer at para hindi na kayo mag-aksaya ng oras katulad ng ginawa ko. Basta tandaan nyo na dapat mas mababang offset. So halimbawa yung sa akin 35. Halimbawa lang to guys ha, dapat pili kayo ng mga 25 offset lang para matik na hindi na kayo maglalagay ng spacer. Yung mismong mugs nyo fit na at nakaluwa na kaagad. Ito yung sa left side, kita nyo naman may difference na nangyari talaga. Ayan, medyo pasok na pasok talaga siya kung kumpara mo dun sa kabila. Parang nagtatago pagka nasa medyo taas na taas ka. Kitang-kita mo parang nagtatago yung mugs. Pero sa kabila, ano na lang siya, konti na lang, nagtago pero kita ang ulo. Ayan, kung makikita nyo, konting galaw lang pero tanaw mo na kagad yung mugs. Sa tingin ko, sasapat dyan sa spacer na yan kung 1.5 cm ang mapapalagay dyan, talagang luluwan. Kung mag-i-insist kayo na spacer ang ilalagay nyo, yun lang, magsasakripisyo kayo, kailangan nyo magpalit ng longer stand. Kasi hindi pwedeng ganyan, wala nang thread na aabutin nyo. Or ang the best way pa rin ay maghanap kayo ng tamang sukat ng mugs. No regret sa mugs natin, maganda pa rin yan. Tsaka all stock lang din naman ang setup natin. Pero yun lang, mas maganda nga lang sana kung medyo nakaluwa. Lesson learned. Big lesson More learned. On pang daily naman kasi talaga yung kotse na yan. Di naman i-show. Kaya ang hatol, wag na. Ibalik na sa dati. Guys, lagi niyong tatandaan na mas importante pa rin ang safety kesa sa aesthetics. Maganda nga yung kotse mo. Ay, ano ba yun? Maganda nga ang kotse mo, hindi naman safe. Ang hirap pang gamitin. Saktuhan lang natin ang setup. Depende sa pangangailangan natin. Lalabas mo maigit yung gulong mo. Yun nga ang purpose na ilalabas natin. Pinapalabas mo. Para mas nakuha. Pagka kayo, papaport yung stud, hahabaan mo stud. Delikado yan, may siyang kakabit. Hindi mo kakabit mo. Delikado yan. O diba, nasayang lang yung oras? Okay lang yun. Hindi lang naman oras ko nasayang, pati oras nyo nasayang din. Pag babil mo dyan takbo, baka may malak mo, papalpal yan doon. Buti nga kung pumalag-palag, biglang matanggal. Hindi, maramdaman yun. Pag may lumog ipapalagyan, hindi maramdaman. Kaya nga, wala mo sabay-sabay. Ang laki ng kimon mo yung tuloy po sabi ito. Radyo ba yan? O tapos din. Kabibili lang din. Bakit pa naman? Magkano mo dyan? 23. Ha? 23. Ang isa? Apat na yun. Apat pa rin. Ganun ang presyo. Apat yung mga yan. Pag bumili ng takbo mo, maramdaman mo, bigyan na. Nagabagya. Hindi naman bibigay ng kuha, maramdaman mo nga malawag ng kuha. Kuha akong torque wrench para mas maganda. Hey, Whitey! Alis dyan! Hey! Whitey! Alis! Hey! Hey! Naiipit ka dyan eh. Parang masyadong mataas yung gulong. Parang ang layo ng fender sa mismong gulong. Mukhang kailangan yata magpa-loward. 100 Newton meters. Final torque. Torque wrench. Thank you so much guys sa pagsama sa ating walang kwentang vlog. Minsan story time naman tayo habang nagkakarkal. Ito muna, satisfying sound ng torque wrench para sa inyo.